Magandang araw sa inyo. Ang topic ko nga pala para sa araw na ito ay hexadecimal. Ipapagkat natin sa decimal, binary, and incremental. Ang unang example nga pala natin ay 2 Ang gagawin natin sa kanya ay ipapagkat natin sa decimal. So, lalagay muna natin ang mga event. 2A. Ang meaning ng A ay 14. So, 2 times 14 times 16. So, 14 ibababa natin. Plus 2 times 16 ay 32. 32 plus 40. 46. So, nagawa na natin sa decimal. Pagtapos natin makuha ang 46 base 10 o decimal, ay lilipat naman tayo sa binary. So, 46 divide 2 is equals to 23 remainder 0 kasi wala siyang point. So, bababa natin itong 23, sabay natin. I-divide ulit natin siya sa 2. 23 divide 2 is equals to 11.5. Remainder 1 kasi may point siya. 11 divide 2 equals 5.5. Or 1 kasi may point ulit siya. Bababa ulit natin siya dito. 5 divide 2 equals to 2.5. R1 kasi may point ulit siya. 2 divide 2 equals to 1. R0 kasi wala siyang point. 1 divide 2 equals to 0.5. R1. Bale, kukunin natin siya mataas. Bale, ang magiging answer natin dito ay 1, 0, 1, 1, 0. Nakuha na natin ang binary. So, nakuha na natin ang dalawang kilo na yun. Lilipat naman tayo sa octal. So, 46 divide 8. Dahil ginawa natin sa decimal. So, 46 divide 8 is equals to 5.75. Tapos, ang tatimes natin ng dalawa, ang magiging answer dyan ay 6. Tapos, bababa natin yung 5. Divide natin sa 8 is equals to 0.625. Tatimes ulit natin itong dalawang sa 8. So, sulat natin ay 56. Kasi pataas siya. 56 is 8. So, nakuha na natin ang tatlong una sa example. So, dadako naman tayo sa second example. Second example natin ngayon ay 1, 3, 8. I-gawin natin siyang decimal. So, ilalagay muna natin ng mga event dito. Ang katumbas ng A ay 10. So, 1 times 16 plus 3 times 16. 1. Plus 10 times 16. Ang 1 times 16 times 16 ay 256. Plus 3 times 16 ay 48. Plus 3 lang ng 10. Pagpa-plusin lang natin itong tatlo, makukuha natin ay 340. So, ngayon ay nakuha na natin ang decimal na ito. Ililipat naman natin siya sa octal. 314 divide 8 is equals to 39.25. Tapos, yung 8, itatimes natin sa 0.25. Ang sagot dyan ay remainder 2. Tapos, bibring down natin ng 39 dito sa baba. 39 divide 8 is equals to 4.875. Same ulit. Itatimes ulit natin ng 8 sa 0.875. Ang makukuha natin sagot dito ay remainder 7. Tapos, bibring down natin yung 4 dito. Ang 4 divided ay 0.5. Tatimes ulit natin to, makukuha natin ay remainder 4. Tapos, para makuha natin ang sagot dito, kukuha na natin siya pataas.
So, ang sagot dito ay 472 base 8. So, matapos natin makuha yung dalawa, meron na lang tayong isang kukunin na lang. Ayun ay ilalagay natin siya sa binary. So, yung 314 pa rin, dahil ito ang pinakamadaling gawin. 314 divide 2 is equals to 157. Tapos, wala naman siyang point dito. Kaya, ang sagot dito ay 0. 157 divide 2 is equals to 78.5. Remainder 1 kasi may point siya. 78 divide 2 is equals to 39. Tapos, remainder 0 ulit. 39 divide 2 equals to 19.5. Remainder 1. Kasi may point ulit. 19 divide 2 is equals to 9.5. Remainder 1. 9 divide 2 is equals to 4.1. Remainder 1. 4 divide 2 is equals to 2. Remainder 0. 2 divide 2 is equals to 1. Remainder 0 ulit. 1 divide 2 is equals to 0.5. Remainder 1 kasi may 0.5. At yun, nakompleto na natin ang dalawang example. So, lilipat naman tayo kay Daniel De Los Santos. So ngayon guys, ito yung una example natin. 3F16. Bago to, X ako nagsimula and i-convert natin sa decimal. Yan. Kino, pinag times, tines ko lang sa 16 yung 3 and plus 15 kasi 15 yung F na yun. And pinag plus ko na yan para makakuha yung pinaka-decimal. Ganun lang ka-simple. Wag na kayo malilito. Yan. Nakuha na natin. 63 yan eh. Nalito lang talaga ako dyan. Yan. Base 16 siya. Ay. Base 8 yan eh. Mali pa lang na nasulat. Ay, nasunod. Ibabinary na natin yan. Pagtapos yan, ibabinary na natin recta binary na. Binary, convert to binary na yan. Decimal to binary. Dinivide ko lang sa 2 yan. Para makuha yung pinaka-binary. Yan. Medyo nalito pa ako dyan. Okay, manilito. Kapag divide. Mahirap magkamali dyan eh. Yan. Sariling example ko yan, ako gumawa niyan. Yan. Pinag-divide ko sa 2 yan. And pagtapos agang ano lang yan agang 1. Pag nag-0 na, doon na matatapos yung pinaka-divide, pag-divide mo. Yan, last divide na yan sa 2. And okay na. And ang ko yan, puro 3, 6 na 1 lang yan. Ayan na yung pinaka-binary. Yan. Ayan na yung binary niya. Tapos na guys. Nakawa na natin yung binary. Sunod naman yung octal. Octal na. Yan. Ayan naman yung octal. I-divide sa 8. Yan. E di nawa natin yung pinaka Divide ko yung sa 8. Hindi ko na nalagay kasi ang dahil yung ginagawa eh. Yan. Dinibid ko yun sa 8 ah. Hindi ko na nalagay ng araw.
Ito ngayon, meron pa akong example. Last na to. Yan. Ganun pa rin naman yung gagawin ko. Exa to decimal. Ang unang step. Yan. 4D ang naisip mo example dyan eh. Base 16 pa rin. Yung unang kong ginawa ulit dito ay 4 times 16 plus 13 times 16 ulit. Para, and then kukunin ko na yung pinakabuo nyan. Para makuha na yung decimal. Yan. Lumalabo pa yun. Sa oras na yan, nalimutan ko yung pag times. Pero, ay naman talaga yun. 77 na talaga. Hindi ko lang nalagay yung pinaka-ano niya. So, 27 talaga yan. Yan. Ayan na yung pinaka-decimal niya. Base 10. Ay, 8 pala. Dito tayo sa binary. Laki niya masyado. Dito na ulit yan. Dito nga sa binary kasi yung pinaka decimal ay nawa na natin. Binary naman kukuha natin ngayon. Yan. So guys, pag meron siyang point ay matik yan ay 1 kasi may point siya eh. Pag wala namang point, 0 siya. Ay lang pinagkaiba na. Huwag kayo malilito. Pinag-divide ko lang sa 2 yan. Para makuha yung buong yung binary. Yan. Pinag-divide ko lang yan. Nandito pa ako. Yan. Pag 0.5 na yung lumabas dyan, stop na yon. Ibig sabihin, wala ka nang dapat i-divide. Hanggang doon lang. Ayan. Yung pinaka-binary, nakuha na natin. Tapos na yan. Ako naman kukuha natin. Yan. Yung pinaka-ano na yan ay pagtapos ko i-divide sa 8 times ko naman sa 8.627 para makuha yung pinaka reminder nya. Yan, isa pa ulit yan. Yan yung ginawa ko. Pagtapos ko i-divide sa 8 times 0.125 yan, ang lumabas yan ay yung pinakakatal na. Yan. 15 lang siya eh. So, 15